Meron ba pong mga pagkain na mga good foods na pwede nating ibigay bilang gamot sa ating mga sakit? Yung iba, pwede bang pagkain na lang aayusin, hindi na iinom ng gamot? Diba? So, explain natin yan. Kasi ako, mahilig ako dito sa mga home remedies. Bago ko ibigay itong mga 12 kinds of foods na makakagaling sa mga sakit at makakaiwas sa sakit, meron tayong konting disclaimer, 'di ba? Syempre, kung meron kayong sakit, kung matagal na sintomas, wala namang masama, mas maganda magpapacheck sa doktor, mas safe doon yung doktor na magre-reseta sa iyo. Pero, meron din namang mga pagkakataon, may mga possibilities na gumaling ka sa sakit gamit lang ang pagkain at lifestyle change. Maraming sakit pwede. Magbibigay ako ng example. Sino pwedeng pagkain lang gagawin niya para gumaling siya? O ganito Kung ang mga sakit mo ay mild lang. Okay, mild lang. Palagyan natin yung high blood mo, konting high blood lang, 145/90. Yan, baka makuha na ng pagbabago sa pagkain at lifestyle change. Mild diabetes, kung ang diabetes mo, let's say 120 lang. Lampas ka lang konti. O cholesterol mo, lampas ka lang konti, pwede rin yan. Kung gusto mo lang umiwas sa sakit, umiwas sa cancer, umiwas sa pagsakit ng tiyan, pwede, pagkain lang gagamitin mo. Kung mild lang ang mga trangkaso mo, mga ubo, mga hindi naman serious, konting lagnat, pwede na rin itong mga home remedies natin. Meron ding advantage kapag pagkain gagamitin mo. Itong 12 foods, kadalasan dito, walang side effect. Sigurado ka wala kang side effect dito, 'di ba? Sa gamot minsan may side effect ka pa, 'di ba? At usually mas mahal pa yung gamot. O tingnan natin 12 kinds of foods na nakakagaling sa sakit. Actually marami to, ito lang yung favorite ko. Number 1, oatmeal. Okay? So marami diyan pag mataas ang cholesterol, okay? Hindi makadumi o nagpapapayat, pwedeng oatmeal ka sa umaga. May pag-aaral yung oatmeal, isang tasa ang oatmeal araw-araw, bababa yung cholesterol mo ng mga 20 points. Mga ganon, 20 to 30 points. Kaya pag ang cholesterol mo 220, tapos kumain ka oatmeal araw-araw, pwede bumaba 220, magiging 200, magiging normal ka. Ang oatmeal kasi may soluble fiber, may complex carbohydrates. Basta healthy lang yung oatmeal mo. Pwede mo lagyan konting saging, konting strawberry para mas healthy. Number 2, pwedeng makagaling sa mga mild na sakit lang. Sabi ko, mga mild lang bawang. Di ba? Marami gumagamit ng bawang. Ang bawang meron siyang component na allicin. Itong allicin component, pinapaluwag niya yung mga ugat. Pinapaganda niya yung daloy ng dugo. So, sa blood pressure, maibababa niya konti lang. Siguro mga 3 to 4 millimeters mercury. Mga 3 points lang or 4 points. Sabihin, pag ang BP mo 145/90, yung konting-konti, walang sintomas, subukan mo bawang. Damihan mo, mag-garlic chicken ka, mag-garlic cholesterol. Mataas cholesterol mo, kumain ng bawang, pwede rin mababa konti. Okay, maganda rin pang daloy ng dugo. Pero ito lang ang problema lang sa garlic, mas maganda konting luto lang o medyo hilaw. Pag sunog na yung bawang, wala nang epekto. Ngayon, pag hilaw na bawang, mas maganda, mas mabisa hilaw na bawang. Gaano karaming bawang? Ang recommended, mga siguro 1-2 butil. Mga 2 butil. Alam niyo yung butil, di ba? Yung maliit ba? Hindi yung 10 bawang. 1 o 2 butil araw-araw, pwede yon. Kung medyo konting cook, pwede rin yon. Pero itong bawang may side effect Ibang pagkain walang side effect. Pero itong bawang, bukod sa bad breath ka, pwede ka sumakit ang tiyan. Kasi medyo mahapdi itong bawang So, pag meron kayong ulcer, masakit ang tiyan, kailangan luto-lutuin yung garlic o sasabay yung bawang sa pagkain. Pero yung hilaw na bawang, bantayan lang na hindi sumakit ang tiyan. Pero nakakababa siya. Konti lang
ng blood pressure, 3 to 4 points, cholesterol, konti rin ibababa. Kung talagang high blood ka, wala tayong magagawa. Talagang doktor magbibigay sa'yo ng gamot. So, may tulong ang bawang. Number 3, pampagaling ng sakit. Actually, pwede. Ito lang ginagamit ko. Hot water. Mainit na tubig. Diba? O minsan tubig lang. Para saan yung hot water? Siyempre, pag stress ka, masakit ang tiyan mo. Diba? Na-impatcho ka. Ako, hot water lang. Hindi na uminom ng gamot. Okay? Hindi matunawan. Hot water lang. Diba? May PMS. Yung mga babae, masakit ang regla. Diba? Hot water lang. Okay? Masakit ang puson. Hot water. At maraming tubig, maraganda rin, isasama ko na rin yung maligamgam na tubig, pwede yan sa UTI. Kung may infection ka sa ihi, basta yung infection mo, konti lang. Kung mild lang ang UTI ng babae, inuman mo 2 basong tubig, medyo maligamgam, pwede na mahugasan yung mga bakterya. Okay, minsan kahit walang antibiotic, gumagaling. Kung mild lang ang UTI. Kidney stones, di ba? Mga may bato sa bato, tubig lang talaga, mga 10 baso hanggang 12 basong tubig, 3 liters to 4 liters in a day kung may kidney stone. Pampaganda ng balat, di ba? O yung mga nagdadry yung balat, kailangan mo rin tubig, di ba? Mga dehydrated, nilalagnat, mataas ang lagnat, kailangan mo maraming tubig. Kasi sabi ko nga, pag nilalagnat isang tao, uminom ka maligamgam ng tubig sa 2 baso, pag ihi mo, bababa yung lagnat mo. So, hot water lang, ginagamit ko yan, pamparelax, pampatulog, basta masakit ang tiyan ko. Yung mga may irritable bowel, hot water lang ako. Hindi ko na ginagamot yung mga ganyan. Kasi yung gamot may side effect pa eh. Anong iinumin mo? Yung mga iwas hilab, nako. Yung mga gamot sa irritable bowel, sinubukan ko noon, hindi maganda. Mas maganda to, walang side effect, tubig eh. Number 4, na pagkain, pwede makagaling sa sakit, luya, ginger, salabat. Ang salabat, basta malabnaw lang yung salabat, meron siyang anti-inflammatory compounds, meron siyang tinatawag na gingerol at shogol. Yun ang pinaka-component niya. Pwede rin yan sa mahapdi ang tiyan. Okay? Na parang makulo ang tiyan. Parang may kabag. Pwede rin yan. Ginger. Yung may sakit-sakit sa katawan. Yung mga kasukasuan. Pwede rin yan sa labat. Siyempre, sa labat, alam nyo naman, sa boses yan. Di ba? Sore throat, sa labat talaga. Laryngitis, namamaos, mga singer, sa labat talaga ginagamit. So, ginger, maganda rin. Sa hilo-hilo, pwede rin to. Luya. Yung mga ibang hilo-hilo, okay din. So, oatmeal, garlic, hot water, water, and ginger, number 4. Number 5, favorite ko to. Saging. Okay? Si Doc Lisa, hindi ako pinapaubusan ng saging. Araw-araw ako may saging. Hindi ako pwede walang saging. Yan ang emergency ko. Kung yung iba, ang emergency medicine nila, paracetamol, mefenamic acid. Ako, emergency ko, saging. Okay? Basta sumakit ang tiyan ko, mag-GERD na ako, o talagang humahapdi na, saging. Kain ka konti, 2-3 kagat, tapos maligamgam na tubig. Saging, maganda yan, maraming potassium, nanghihina, pinapawisan. Okay? Para saan yung potassium ng saging? Para sa puso. Para regular ang tibok ng puso, kailangan mo saging. Sa blood pressure, may tulong din na saging. Hindi bababa yung blood pressure, pero pag puro asin ang kakainin mo, maalat, tataas blood pressure mo. Kung puro saging na may potassium, normal or pwede bumaba konti. Nangihina, walang energy, saging. Nalulungkot, ninenervyos. Diba? Masama pakiramdam, nervyos, panic, depression, saging din, pampasaya. Meron siyang component na tryptophan, nagiging serotonin, pampasaya. Gusto mag-diet, diba? Oatmeal, gusto mag-diet, gawin yung saging. Saging lang kainin mo, wala na iba. Japanese banana diet, yan ang breakfast nila, saging lang. Saging, nagtatae, saging din. Nagtatae ka, pwede ang saging. Brat diet, banana para sa nagtatae, rice, apple, and toast bread. Okay?
Number 6, ito. Pagkain, ginawa ko ng 3 eh. Itong number 6, 3 superfood iwas cancer. Okay, maraming pagkain iwas cancer. Yung mga gulay, iwas cancer. Pero itong 3, ito talaga yung superfood na may pag-aaral may medical studies na makakaiwas sa cancer. Kung mahal itong iba, pwede tayo maghanap ng mura. Pero ito kasi yung pag-aaral Ito yung meron sa study. Okay, ano itong 3 superfood? Number 1 dito, yung mga berries Berry. Sa ibang bansa may blueberry. Sa atin may strawberry. Okay, ang strawberry, anti-cancer siya, pwede na rin. Pero ang sa berry, ang pinakamalakas sa lahat yung blueberry. Kaya pag mga overseas workers sa abroad kayo, baka merong mga mura dyan na blueberry, mga bansang may blueberry, kumain kayong marami niyan. Iwas cancer yan, pampahaba ng buhay. Blueberry, sa atin strawberry, pwede na. Sa Baguio meron na. Antioxidant at hindi ganun katamis. Huwag mo nalagyan ng kahit anong asukal, blueberry lang at strawberry. So, yan yung number 6 natin, anti-cancer. 3 tong mga anti-cancer. Pangalawa dito sa number 6 ko, carrots. Carrots talaga. Pero yung carrots, meron palang sikreto dito. Chinek ko yung pag-aaral. Mas maganda pala yung carrot juice. Diba? Hugasan lang yung carrots. Diba? Tinatanggal lang yung mga dumi-dumi sa labas. Hugasan maigi. Pag ginawang juice, hilaw na carrot na ginawang juice, yun ang anti-cancer. Yung carrot juice. Pero pag yung carrot ay niluto na, pag niluto mo na yung carrot, medyo nababawasan yung benefit niya. Okay? So, sa abroad, yung may carrot juice, mas maganda. Kung luto siguro, half-cook lang yung carrot. Kasi pag niluto mo, nawawala Parang garlic, pag niluto mo, nawawala. So, medyo hilaw-hilaw dapat. Anong mga cancer may iwasan nitong blueberry, carrot, at yung pangatlo pa, superfood talaga to. Superfood, broccoli. Kaya ang mahal-mahal ng broccoli, grabe. Kung wala tayong broccoli at hindi kaya ang presyo, kasi 200 plus isang maliit, baka 300 na ngayon, cauliflower na lang. Cauliflower. So, ang cauliflower, para siyang broccoli, may sulforaphane, pero yung cauliflower, mas mahinang klase sa broccoli ang benefit. Pero pwede na rin, pangalawa siya. Parang strawberry, mas mahina konti sa blueberry, pero pwede na rin. Kaya kung strawberry, cauliflower, pwede na yan. Carrots, yan 3, pinakamalakas. Makakaiwas sa cancer, sigurado yan. At yung may sakit na, pero kung may sakit na, syempre mahirap na Kung nandun na yung cancer, nandun na. Pero kung iiwas lang, iwas breast cancer, lung cancer, cancer sa colon, leukemia, lahat ito may pag-aaral. Ito talaga mabisa. Sa Amerika ito pinag-aralan. Okay? Blueberry, carrot, broccoli, cauliflower, strawberry. Number 7, pampagaling ng sakit sa mga may trangkaso. Ang dami may trangkaso ngayon. May kumakalat na trangkaso na naman ngayon. Flu remedy, bigyan ko na kayong combination ng foods, di ba? Siyempre, flu, siyempre, dapat maraming tubig. Sinabi ko, di ba? Maraming tubig para bumabay lagnat. Tapos, kailangan mo vitamin C, di ba? Imbis na uminom ka ng vitamin C tablet, para sa akin, makukuha mo naman yung vitamin C tablet sa mga prutas Dalandan. Di ba? Mura dalandan sa atin. Dalandan, suha, pongkam, orange. Di ba? Lahat to. Basta maasim-asim, citrus fruits. Isang dalandan, isang prutas nito, kompleto ka na sa vitamin C. So yan, yung mga maaasim natin. Pineapple, pwede rin. Suha, pwede rin. Dalandan, pongkam, orange. Citrus fruits, para mabilis gumaling sa mga trangkaso. Ano pa? Pag may trangkaso, number 7 to, chicken soup. Manok. Okay? Chicken soup, higupin yung sabaw, yung init ng sabaw, pampaluwag ng sipon, pampaluwag ng plema. Ang chicken, meron siyang amino acid. Nababawasan yung plema. Okay? Nababawasan ng plema. So, maganda chicken soup.
Kung may sore throat kayo, ito hindi to kinakain, pero hot water with salt, 'di ba? Konting asin, mumug asin, tubig, yan, pampaluwag din ng sore throat. Yun lang ang ginagamot ko eh. Flu remedy na yan. Okay? Number 8, pagkain gamot sa anemic. Ang daming Pilipino sa atin, anemic. 'Di ba? Sa Pilipinas, ang daming anemic. Bata, buntis, daming anemic. Pag anemic, alam nyo naman, number 1 natin sa anemia, 'di ba? Atay. Lagi niluluto ni Doc Lisa. Liver, maraming iron. Okay? So, yan talaga malakas magbigay ng dugo. Pampapulan ng dugo, liver. Kasi nga yung animal iron, mabilis ma-absorb ng katawan, magiging iron agad. Pwede rin green leafy vegetables. Pero ang green leafy vegetables, yung iron ng gulay, mas mahina. Pero pwede rin naman. So, green leafy vegetables, liver, pang anemia. Number 9, food, nakakagaling sa maraming sakit. Totoo yung kasabihan, an apple a day keeps the doctor away. Pwede mansanas. Itong dalawa lang talaga eh. Saging, mansanas, yan ang top 2. Kumbaga sa artista, sila yung top 2 na pinakasikat forever eh. Kasi yung mansanas talaga, marami siya talagang benefits. Ano benefits ng mansanas? Siyempre, may vitamin C, may fiber siya, at maraming pag-aaral yung mansanas nakakababa ng diabetes, mansanas, nakakababa ng cholesterol, mansanas, nakakabawas sa ilang cancer, mansanas, nakakapang-diet din ang mansanas. Pero isa pang maganda sa mansanas, sa libo-libong prutas na ginawa ng Diyos, ang pwede lang sa diabetic. Ang pwede mo lang talagang ibigay sa mga diabetic ay mansanas. Kasi siya lang yung mababa talaga sa glycemic index eh. Yung ibang prutas, medyo ingat ang diabetes. Yung grapes, ingat sa diabetes. Mangga, nako, lumayo kayo sa mangga pag diabetes. Pinya, nako, ang tamis din. Pakwan, ingat din sa diabetes. Lahat ng mga juice, iwas. Kaya pag diabetic, okay ang prutas pero matamis siya. Yun na yun. Kahit nga saging medyo yung glycemic index niya medium na. Pwede pa rin naman sa diabetes pero hindi ganun karami. Pero ang apple, pwede yan sa diabetes. Kaya marami talagang benefit yung apple. Lalo na yung balat niya, yung fiber. So, for diabetes, cholesterol, para sa puso, para sa cancer, pang diet, an apple a day, tunay po yan. Keeps the doctor away. Number 10 out of 12, mga fatty fish. Okay, mga isda, mga tamban, hasa-hasa. Pwede na bangus, pwede tuna. Siyempre, pero sa pag-aaral, pinakamaganda, siyempre, mga salmon. Pero mahal yan eh. Basta yung mga fatty fish natin, pwede yan. Tuna, tamban, hasa-hasa. Mataas sa omega-3 fatty acids. Itong isda talaga, di ba? Merong mga fish oil. Ito yung fish oil. Tilapia, pwede na rin. Okay? Hindi masama ang tilapia. Mahilig ako sa tilapia. Pero sa ranking, syempre, mas sikat ang mga salmon. Pero tilapia, mura lang eh. Pwede na yon. So, may omega-3 fatty acids. Anong ginagawa ng omega-3 itong mga isda? Bawas sakit sa puso. May irregular heartbeat, may palpitasyon, maganda tong mga isdang to, may omega-3. May high blood, maganda rin tong isda, omega-3. Mataas cholesterol, pwede rin to. At itong omega-3, pampaluwag ng ugat, maganda rin hindi lang sa puso, sa utak. Iwas dementia, iwas Alzheimer's disease ang fatty fish. Number 11, ito na, mga pampahaba ng buhay na to, mga tsaa. Anong tsaa? Number 11, green tea. Sa lahat ng tea, ang green tea ang proven na anti-cancer. Okay? Pero may caffeine siya konti. Green tea, may konting caffeine. Siguro ingat lang, wag lang masyad. Para siyang kape, may caffeine. Baka lang magpalpitate ka, pero anti-cancer. Maraming antioxidant ang green tea. Iwas cancer, good for the brain. Ako, ang gusto kong tea, chamomile tea. Ang chamomile tea, pamparelax, may nervyos, may panic, may anxiety,
May depression, chamomile tea. Hindi makatulog, chamomile tea. Amoy-amoyin lang, chamomile tea. Pamparelax ng tiyan, pag kumukulo ang tiyan, chamomile tea. Okay? Basta tsaa, mainit na tubig. So, yung mga green tea, chamomile tea, parang sa Japan, sa Singapore, kaya mahaba buhay nila, puro sila tsaa. Tayo, anong binibigay natin sa bisita natin? Soft drinks, di ba? O, kaya puro diabetes. Puro diabetes soft drinks. Di sila hot tea. Ang tea, halos walang calories siya. And number 12, syempre, yung mga green leafy vegetables. Yan talaga. Para saan itong mga green leafy vegetables? Di ba? Kangkong, malunggay, mga talbos, mga spinach, o mga repolyo, o ampalaya, okra, lahat yan. Basta vegetables, lalo na yung green leafy vegetables, maganda sa tiyan, matigas ang dumi, damihan mong gulay mo, iwas colon cancer. Parang winawalis niya yung mga dumi. Pampaganda na pagdumi, pampahaba ng buhay, at iwas cancer by 3 to 10%. Bukod dito, ang green leafy vegetables, lalo na okra and ampalaya, yan ang mga anti-diabetes, 'di ba? Alam niyo naman, ang palaya may charantin, 'di ba? Pang-diabetes 'yan, parang uminom ka na ng gamot sa diabetes. Okra din, pwede rin siya pang-diabetes. So lahat ito, kung mild lang ang diabetes mo, makukuha na ito. So yan ang 12 best foods. Marami pang iba. Banggitin ko lang, itlog. Maganda itlog for energy, mura, 'di ba? 1 egg in a day, pwede na 'yon. Basta wag lang masyadong mataas ang cholesterol. Mani, basta wag lang maalat, wag lang mamantika, okay din ang mani, maraming protein. Yung mahilig sa kape, black coffee, okay din. 2 tasang kape sa isang araw, meron ding ibang pag-aaral. Yung kaya uminom ng kape, okay lang yon. May a little studies na maganda rin ang kape. Tapos, ito yung mga changes nyo sa pagkain para mas gumaling sa sakit. Okay? Ito yung parang general changes. Number 1, mas kumain sa bahay. Okay? Pag sa bahay ka kumain kasi sigurado tayo, konti mantika mo. 'Di ba? So, okay sa cholesterol mo. 'Di ba? Konti yung mga pampataba mo, so makaka-diet ka. At pag kumain ka sa bahay, konti ang asin. Konti ang asin. 'Di ba? So, pag nag-low salt diet ka, bababa blood pressure mo. Yan ang pinakamaganda, low salt diet. Alam nyo ba yung mga fast food? Naku, hindi ko babanggitin yung fast food. Pero may isang fast food, chinek ko yung fried chicken niya na maraming balot. Alat naman, maraming balot, yung breadings. Yung alat pala nun, 1,200 milligrams. Ganun of salt. So, isang pirasong chicken, parang yan na yung asin mo sa buong araw. Hindi mo lang mamamalaya na sobra na pala siya alat. Kaya talaga ang dami ng high blood dahil sa kakakain ng mga fast food. Kasi yung salt ang dami. Pag si Doc Lisa nagluto ng manok, konti lang ilalagay niya. So, mas kumain sa bahay, mas hindi magkakasakit. Less oil, less salt, at mas hindi ka magtatae. Mas malinis, di ba? Sa bahay. Tubig, kailangan natin, di ba? Tubig lang iinumin. Ibig sabihin, hindi matamis, hindi soft drinks, hindi iced tea, hindi kung ano-ano. Pag tubig lang, iwas diabetes. Diba? Fourth tip, more exercise kasama sa lifestyle change. Hindi ko na babanggitin yung sigarilyo, alak. Alam nyo na, bawal yun, diba? More exercise, kung mataas blood sugar mo, nag-exercise ka, bababa blood sugar mo. More lakad, more exercise, gaganda arthritis mo. Lalakas ang buto mo. Diba? Sa mga may edad, hindi ka matutumba. More exercise, mas hahaba ang buhay mo. Okay? Common sense. And last tip, number 5 is, ito magagalit kayo dito sa last tip. Pero ito yung tunay, ito sinusunod ko. Kumain ng mas konti. Medyo gutumin ang sarili. Kahit saan kayo mag-check ng mga pag-aaral. Yung mas payat, mas gutom, mas konti kinakain, yung nilalamanan mo lang konti ang tiyan mo, yun ang mas mahaba ang buhay. May mga libro yan Eat less, live longer. Pero mo, kumain siya na mas konti, mas mahaba ang buhay. Mas payat, mas maliit ang timbang,
mas mahaba ang buhay. Paano? Less energy. Parang kotse, di ba? Pag yung kotse, ang daming kargada yung kotse. May bilbil sa tiyan, may bilbil sa hita, may taba dito, di ba? Tapos yung kotse mo, ang bigat-bigat, masisira yung gulong. Sandali na lang, sira na yung kotse mo. Paano kung yung kotse mo luma pero walang karga? O walang taba, payat, 'di ba? So maganda yung andar ng kotse. Paano wala siyang karga eh? So ganoon din sa katawan. So less fat, eat less, mas mahaba buhay. Actually, yung sinasabi nga yung mas gutom, mas maganda nga konti yung mas gutom eh. Kasi yung hunger daw, parang basta may ginagawa sa katawan siya na parang mas nai-stress yung katawan na good stress. Okay? So, yan po tinatry natin. Sana nakatulong sa inyo para mas sumaba buhay. Hindi tayo masyado dependent sa mga gamot. Although internist ako at cardiologist ako, syempre, pag serious na yung sakit, inatake sa puso, dalhin mo na sa ospital. Na-stroke na, dalhin mo na sa ospital, saksakan na ng gamot. Diba? Pulmonya, pwede na pa-admit, pa-antibiotics. Pero itong mga simple-simpleng sakit, sa tingin ko naman makukuha na ng tamang pagkain at lifestyle change. Salamat. Share po natin.